Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Rapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810 ang Radyo Bandido. Tayo po ay sabayang napapanood sa channel 224 ng Sky Cable. At sa mga gumagamit po ng TV Plus boxes, digital boxes at digital ready TV. Samantala sa buong mundo tayo po ay nasusubaybayan din sa pamamagitan po ng live streaming sa FB, sa Facebook. At sa mga nais magbigay na reaksyon sa gawing kanan po ng ating live streaming sa FB, meron pong chat room. I-type lamang po ang inyong mga reaksyon. Atin po yung babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Meron din po tayong mga landline dito po sa ating himpilan na maaari po ninyong tawagan at mga text line kung saan maaring ipadala ang inyong mga reaksyon. Makakasama po natin sa technical side ang ating technical director si Ana. Hanggang alas 12 po sa pagtatanghal ng palatuntunang Rapid Fire. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Rapid Fire, kasama si Percy Lapid. Kahapon po mga kaibigan, wala tayong natalakay na issue. Hindi nalagpasan tuloy natin itong tungkol sa naging hearing o yung pagdinig sa Senado. Kaugnay po ng mga ninja cops sa pamumuno nitong si General Oscar Albayalde na lalong nadidiin tuwing merong investigasyon, pabaon ng pabaon. Kumbaga sa pako, mga kaibigan, parang minamartilyo, no? Tuwing haharap sa investigasyon, naku. Sabi nga na matatanda, napapasigaw, Santissima! Natawa si Ana, Excuse me po. Ngayon, mga kaibigan, pag-usapan natin yan, maraming panibagong mga issue o panibagong mga lumutang na detalye tungkol po sa pag-impluensya. Tangkang pag-impluensya. Na-impluensyahan sa madalit sabi, kaya walang nangyari po doon sa mga sa kaso ng mga ninja cops na mga tauhan niya, mga kaibigan, doon sa lalawigan ng Pampanga. Ilang taon na po yan nakakaraan. Alam ninyo, nakakaawa na si Albayalde kasi mahirap nang sanggahin yan Ang hirap nang ipaliwanag niyan. Bumibilib na lang ako kay General Albayalde sa kanyang tapang na manindigang ayaw bumaba sa pwesto. Alin ako, kung mahal ko pamilya ko, hindi ako tatagal sa ganyan. Alam mong may kamalian talaga dun sa pangyayari. Pagkatapos lalakasan mo lang ang loob mo na humarap dyan. Paano yung katwiran? Sana kung lakas lang ng loob ang kailangan po sa investigasyon, sa pagharap mo dyan. Kailangan mo dyan, katwiran Ano ikakatwiran mo?
Hindi ho ba, mga kaibigan? Napapabalita raw na ito'y magre-resign na. Pero pinasinungalingan po yan ng spokesman ng PNP. Hindi raw po totoo yan. May lalo sumasama, ano? Imbes na manahimik doon sa paninindigang hindi mag-resign. Ba, ang dami nang nananawagan. At saka yung nahihiya, yung tao nahihiya sa hindi nila pagre-resign. Yan yung sinasabi natin na alam naman natin ang tama at mali. Alam natin kung ano ang mabuti at masama. Pipiliin mo. Yung masama. Ano ba masama? Abay, masama yung manatili ka pa sa pwesto. Aantayin pa si Presidente Duterte ang magsabi na you're fired. O kaya mag-leave ka na. Di ba mas nakakahiya yun? Ba't mo aantayin yun? At meron pa mas nakakahiya doon. Yung hindi ka matanggal, di ba? Yun ang mas nakakahiya. Bakit? Alam ho ninyo, ewan ko kung nababasa pa ni General Albayalde ang kanyang sarili. Sa harap nitong mga isa-isang naglilitawang mga PMA, mga opisyal ng PNP dati, na nagdidiin sa kanya. Bagay na hindi niya mapasinungalingan. Ang tanging lusot iling. Hindi niyo ba napapansin pagka nadidiin na si Albayalde, yung boses niya palit ng palit. Parang may pihitan. Ano yan, radyo? Pag pinihit mo, hihina. Naku, sus Mariosep. Baka bandang uling, boses na lang ni Albayalde, falsetto Palit ng palit Isa-isahin natin yan, mga kaibigan. Lalo-lalo na yung sinabi niya raw kay General Lacadin. Konti lang naman napunta sa akin dyan Yun daw ang sabi, mga kaibigan, konti lang. Alam niyo yung konti, tsaka yung marami. Di ba pareho yun? Ha? Yung bang, halimbawa, magnakaw ka ng konti, iba ba yun sa nagnakaw ka ng malaki? Iba ba kaso nun? Hindi ba tawag doon pag nanakaw pareho? Maliit man, malaki man, pareho ho yun. Sabi nga ng mga Hapon, ang sabi ng mga Hapon, ang maliit na kasinungalingan tsaka malaking kasinungalingan, parehong kasinungalingan. Wala mga kaibigan, sukul na nakakahiya na bali ba mga kaibigan, ito'y nakasasama sa bansa. Hindi magandang halimbawa na pagtutularan. Mabuti pa yung isang yung kadete ngayon, di ba? Yung tawag doon? Commander of the Corps. Cadet commander. Nag-resign para siya maisali doon sa doon sa mga dapat managot sa pagkamatay nung si Dormitorio. Yan ang mga mabubuting halimbawa, di ba? Huwag tayong mag-iwan o gumawa ng ehemplo na pagtutularan masama, di ba?
mga kaibigan, yan, no? Katulad si General Evangelista, si General Bacaro. Buong tapang, maginoo nilang hinarap ang consequence ng kanilang pananagutan bilang mga pinuno ng Philippine Military Academy. Ito ho, mga kaibigan, lambitin eh. Lambitin sa pwesto eh. Di ho ba? Wala kang integridad, di ba? Wala kang bilang isang PMA. Bali ba siya pa nagtatanong? Siya pa ang apektado. Sana siya humuhugot ng katwiran ngayon. Ang sabi pa ni Albayalde, hindi niya raw malaman kung bakit siya pinagtutulungan. Yun naman pala pinagtutulungan ka na eh. Hindi ho ba? Mga kaibigan, yung mga nagtutulong-tulong na yun, sa mata ng publiko at sa mata ng yung tinatawag na propriety, mga kaibigan, di ba? Alam nyo, sila mas mabuti kasi nagkakaisa sila sa mabuting layunin. Yun ang camaraderie. Yun ang brotherhood and camaraderie. Hindi yung takipan. Ha? Gusto niyang palabasin, may conspiracy. Kahit ba mag-conspire pa ang kahit sino. Kung wala naman silang pagsasabuatanan. Meron eh. Kayo nga, tinakban eh, di ba? Tinakban ninyo yung katotohanan. At ang madalas natin sabihin, hindi ho ba, kahit na nung araw pa, lalo na sa mga sumusubaybay sa atin, na nagpapahayag ng kanilang appreciation sa ating ginagawa dito sa ating programa. Minsan ayoko yung ganon, yung sasabihin sa akin alam mo, mahanga ako sa iyo dahil ikaw ay matapang sa pagsasalita ng katotohanan. Alam ho ninyo, ulitin natin yan. At yan dapat marinig ni General Albayalde. Yun yung gusto rin sabihin siguro nila General Magalong, di ba? Hindi lang nila nasasabi ng diretsahan, iba lang ang paraan ng pananalita. Para sa akin ang pagsasabi ng katotohanan, hindi ho dapat ituring ng sino man na yan katapangan. Sapagkat ang pagsasabi ng katotohanan, yan po ay tungkulin ng bawat nilalang na mamamayan. Hindi ho ba? Maparelihiyon, mapagobyerno, mapakomunidad. Yan katotohanan mga kaibigan Kaya nga merong sa Biblia, di ba sinasabi, for the truth shall set you free. Katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Sa mga pinagdaraanan ngayon itong si General Oscar Albayalde. Tanging katotohanan lamang ang magpapalaya sa iyo. Mga kaibigan, ito yung mga hindi natin napag-usapan kahapon, iisa-isahin natin yan. Kamukha nga po, dalawa ang matitinding lumabas sa investigasyon kamakalawa, di ba? Kamakalawa ba yun? Oo, Martes,
Yung tungkol po doon sa kwan, yung usapan ni General Nakabin at saka ni General Oscar Albayalde. At saka yung sinabi, may isa pang general mantakin ninyo, ano ba mga ano nito? Ano ba mga motibo nito? Wala Kung hindi yung pong proteksyonan ang kanilang pinagmulan, yung PMA. Alam nyo, yung mga PMA, katulad ni General Albayalde, wala akong utang na loob sa inyo, mamamayan. Kayo ho ang may utang na loob sa mamamayan. Kasi po, yung pwesto nyo, narating nyo yan, hindi dahil sa inyo. Kasi po, pagpasok nyo ng PMA, binabalikat na ng mamamayan ang gastos sa inyong pagpasok sa PMA. Ginastosan ho yan ang taong bayan hanggang sa kayo makapagtapos, pumasok sa serbisyo. Lahat ho yan, utang na loob niyo yan sa mamamayan. Kaya hindi kayo answerable lamang sa Pangulo ng Bansa. Ang inyong accountability ay nasa sambayanang Pilipino. Yan ang maliwanag, ho. Ngayon, kung hindi maliwanag kay General Albayalde, hindi natin siya masisisi. Kasi po, yung mga yung mga ganyan ang inaabot. Pagka mahina-hina ka talaga, hindi ka na makapagbabasa ng sarili mo. Hindi mo na alam ang akala mo, yung tama, yung mali, tama. Yung mali na manatili ka pa sa pwesto, akala mo tama. Para sa'yo lang yun. Pero yun ay disadvantageous yun sa taong bayan. Bakit ikanyo? Isipin mo, gumuguho yung tiwala ng taong bayan sa Philippine National Police. Kumbaga, nababaliwala na kayo, wala na kayong balor. Nawawalan unti-unti ng value. Kahalagahan ang pulis. Ako'y naniniwala, mga kaibigan, na marami pang lalabas dyan na labang kay General Albayalde. Gusto mo ba yon? Bakit naman sa kabila ng dapat mong tanawing utang na loob sa taong bayan, tila gusto mo pa na gumulo ang bansa natin laban sa personal na interest na pinaglalaban mo lang. Wala ho kami nakikitang public interest ng publiko dyan. Sa mga nangyayaring naglalabasang yan. Ang nakikita namin dyan, interest nyo lang. Baliwala ba ang mamamayan? Imbes na nakakaladkad pa, pati si Presidente Duterte. Kahit hindi ka tanggalin ni Presidente Duterte, hindi magbabago ang katotohanan. Tungkol sa pangyayari, isang maitim na pangyayari sa nakaraan. Na yung mga ganyang pangyayari, walang karapatan ng sino man sangkot sa ganyan para mamuno ng Philippine National Police. Ang dami nang naapektuhan, ang dami nang nadadamay. Isa lang naman ang paraan. Ang gusto niyang paraan, yung hindi solusyon. Dapat yung paraan, yun ang solusyon.
magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Ito, ang sabi ni General Magalong na naniniwala tayo ron. Alam niyo, ang sitwasyon ngayon ni General Albayalde, wala na ho wala nang susuungan mga kaibigan. Para ika nga po, malusutan niya pa ito. Itong kinakaharap niya ngayon, mga kaibigan, mas paniniwalaan ng publiko lahat ng sasabihin ngayon laban sa kanya. Dahil nakita, wala siyang yung delikadesa, di ba? Di siyempre, isa ng factor yun para si General Albayalde tuluyan ng mawalan ng paniwala sa kanya ang mamamaya, ang publiko. Isipin ninyo, tinan nyo yung sa PMA, yung dalawang general, yung kahit anong sabihin nyo, na nila, na preserve nila yung kanilang integrity at credibility, mga kaibigan. Si General Albayalde, wala na mga kaibigan. Ito na lang, hindi ba nga, binawian niya ng security yung si General Aaron Aquino? Yung pa lang, mga kaibigan, makikita mo, hindi siya karapat-dapat sa pwesto Kasi ginagamit niya yung kanyang kapangyarihan para ika nga takutin yung mga nagsasalita laban sa kanya. Gawain ba ng yan, ng public official yan? Ang gumagawa niyan, mafia. Hindi pulis, mga kaibigan. Pero maraming gumagawa sa pulis niyan. Kaya lang, hindi ho dapat ganyan. Kaya sabi natin, gumagawa siya ng nagtatatag siya ng isang bagay na masamang pagtutularan. Yung ginagawa niya yan, dahil sa nagagawa niya yan, maaaring gawin din ng iba yan sa ibang panahon, sa ibang pagkakataon. Ito kaya sabi ni General Magalong, ang testimonyaan niya nung retiradong police general, ano ba pangalan ng general na yun? Mga kaibigan. Sandali Ito. Si Rudy Lacadin, si General Rudy Lacadin. Ang sabi niya, sabi ni General Magalong, malakas ang ebidensya. Ang ginawang pagsasalita ni General Lacadin tungkol doon sa naging pag-uusap nila ni General Albayalde noon. Nung itong si Lacadin ay inutusan ni General Magalong para maghanap ng mga impormasyon na makatutulong sa isasagawang investigasyon laban sa mga ninja cops na tauhan ni General Albayalde. Di pumunta sila ka din doon sa Pampanga, mga kaibigan, naghahanap na siya ng mga impormasyon, biglang tumawag sa kanya si General Albayalde. At ang sabi raw ni General Albayalde, balita ko, sir, nag-iimbestiga raw kayo. Konti lang naman ang napunta sa akin dyan Isipin ninyo yun, mga kaibigan. Pagkatapos, ang sabi raw nitong si General Lacadin, kung wala kayong ginawa masama, wala kayong dapat ikabahala. Hindi ba? Isipin mo, paano niyang natunugan yun? Di siyempre, yung mga pinagtatanungan din, ganyang kalawak yung sindikato talaga kaya nakakatakot Mga kaibigan, isip mo, nagkakandak ka ng mga investigation na discreet, di ba? Pero nakakarating dun sa pinuno, mga kaibigan, ng
ang probinsyano. Di ba? Nakarating doon sa pinuno. Kaya tumawag. Oh, di ba? Eh di ibig sabihin yung mga napagtatanungan nagtatransmit ng information. Ayan yun. Ano tawag mo ron? Di ba? Oh. Ngayon, ito nga ho, ito si General Acadin, sabi ni General Magalong, pati yung iba sinasabi nila, hindi yan nagsisinungaling. Yan yung kaibigan ni Albayalde. Wala siyang dahilan para siraan niya lang si Albayalde. Kasi kaibigan siya. Katunayan, meron daw silang negosyong tubig na magkasosyo sila. Oh, hindi ba? At wala namang binabanggit na nagkasamaan sila ng loob, di ba? Wala namang ganun, walang masabing ganun si Sana yung sinasabi ni General Albayalde ngayon na parang pakiramdam niya raw parang pinagtutulungan siya, mga kaibigan. Tsaka bakit ibig sabihin pag ang gusto niyang ipakahulugan, mga kaibigan, merong iba't ibang bagay. Nung una, sabi niya, naiinggit, naging chief PNP siya, mga kaibigan. Hindi yun Sana kung merong mga lihim na hinanakit, di ba? Laban sa kanya. Wala Mga kaibigan, ang pinag-uusapan ho dito, isang pangyayari. Hindi ba? Na natakban. Nagkaroon ng cover up. Mga kaibigan. Tinakban ng kasinungalingan. Ang katunayan, sa halip na maparusahan sila, sa halip na sila kasuhan sa husgado, kasong kriminal, sabi ko nga sa inyo talo pa nila yung yung dinakip nila yung ni-raid nila, talo pa nila yung mga drug lord, pati yung mga drug trafficker. Bakit Kasi ang kaso lang nun, drug trafficker. Di ba? Nagpapakalat ng droga, nagpapasok ng droga, yun lang ang kasalanan nila. Itong mga gumawa nito, itong Ninja Cops, agaw ba to, mga kaibigan? Ang kasalanan nila, ubod ng dami. Hindi mo ba? Hinuli mo, hindi mo hinuli yung kriminal, pinakawalan mo. At ang masama, kumuha ka ng ibang tao, ginawa mong may kasalanan. Isang taong walang kasalanan, inakusahan ninyo. Hindi ba? Pagkatapos, yung ginagawa nung drug trafficker, ginawa nyo. Pagkatapos, ninakaw nyo bali yung yung shabu Hindi ba? Ninakaw ninyo. Agaw bato nga Nagnakaw pa kayo. Pagkatapos, nagnakaw pa kayo ng pera. Pagkatapos, pinatubos nyo pa yung sarili nung huhulihin ninyo dapat. Pinagbayad ninyo ng ransom para hindi nyo na siya ulit. Gaano karaming krimen yung ginawa ninyo? Pagkatapos, nagkaroon pa kayo ng cover up. Abay, katakot-takot, mga kaibigan. Kung sa pangkaraniwang tao yan, hindi ka na makakalaya. Mamamatay ka na. Doon ka na mabubulok sa bilangguan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Meron po yata tayong tawag sa telepono. Ewan ko nandiyan pa, Ana. Diyan pa ba? Bigyan dano natin ng isang
tawag sa telepono. Magandang gabi po. Hello? Hello? Opo. Magandang gabi. Akala mo sa umaga kami. medyo. Hindi ako makakapanood sa'yo dahil meron akong practice sa basketball, ano? Kaya nung malaman kong gabi Sino na, ba ho ito? sinik niya daw sa junior. Sige po. Isang Tanesa. Aha. Kasi nung nabalitaan ko, natuwa ko, wala asa umaga ka na, kaya hindi ko na. Ngayon, nabalitaan ko tapos sa gabi ka na, no? Salamat naman, ano? Ngayon, ang bilib ako sa iyo, nung sinabi mo na sa PNA, walang takwilan, walang yung magsasabi ng magtatakwil, yung magsisip, Pero kay Albayade at saka kay Ladini ba yun? Isipin mo, sabi ni Albayade, namumuliti ka? Paano mamumuliti ka? Mayor na yun. Si Magalong ho, Mayor. Oo, mayor na yun. Si General. Tapos paano namumuliti ka? Siguro, yung militics. Kung tawagin mo kasi yan, militics. Military politics. Kasi considered sila, mga military sila eh. Kaya lang, nasa police sila. Yan ang pinili nilang branch of service, di ba? Oo, Yung at saka police. ang mabigat dyan, pinabanggit mo, hinuri mo yung tao na walang kasalanan, kidnap or ransom makagad yun. Lahat ng bilangguid mo, tama eh. Oo. Hindi, Sabi marami niya, silang kaso ron eh. Dapat isa-isa yun eh, hindi ba? Iba-ibang kaso yun eh. Tapos sabi niya, konti lang naman eh. Sabi ko nga, sa isang pagkain na may lason, kumain ka ng konti, huwag mo sabihin hindi ka madalason. Kaya nga, yun nga yung sinasabi natin, yung maliit na kasinungalingan, iba ba yun sa malaking kasinungalingan? Di ba parehong kasinungalingan yun? Tama. Oo. Kaya Yung maliit na bibingka. natutuwa naman ako sa mga sinasabi mo. Nagagamit ko rin eh. Kasi sabi ko, naalala ko kita eh. Ang tama ay hindi pwedeng maging mali. Kahit kailan. Kahit kailan. Oo. Bakit? Masama bang bumatikos? Krimi na ba yun? Oo. Di ba? Kaya natutuwa ako. Kaya ako, kahit na talagang pinagtsatsaga ako makinig sa'yo. Kasi marami kami matututunan yung mga hindi dapat, ikaw pa nga nauuna sa, sa mga balita eh. Nauna ka eh. Kaya yun ang gusto ko yung ibabalita sa, biglang, sa'yo ko lang naririnig eh. Kaya magaling ka mag-predict, nagkakatotoo. Kaya ulitin ko, kasamang Percy ha, kahit na gawin talaga nagtsatsaga ako makinig sa iyo at saka marami ko natututunan. Maraming salamat ha. Salamat din po. Thank you. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! May tawag pa ho tayo sa telepono si Ginang Leti Jimenez. Nasa linya po natin. Magandang gabi po. Magandang gabi, Kuya Percy. Oho. Ng mga taga-subaybay mo. Kuya Percy, itong sinabi... Mahina. Hello? Ha? Mahina. Hello? Hello, Kuya Percy. Ayan. Oho. Okay. Itong sinabi ni... magandang gabi sa lahat ng mga taga-pakinig mo, taga-subaybay, Kuya Percy. Itong sinabi ni Albayalde na konti lang ang napunta sa kanya. Dito natin ia-apply ang half truth is a whole lie. Meaning to say, talagang hindi na siya dapat paniwalaan. Now, itong si Albayalde, Kuya Percy, matindi ang ginawang paikot-ikot nito. Binola niya si Bato, si Eliasar. Sinubaybayan ko to, Kuya Percy, lahat ng kanilang mga ginawang panghuhuli. Nung kasama niya si Bato, siya lagi nakasubaybay sa ginagawa ni Bato. Siya protector at pinaiikot niya. Ganon din kay Eliasar, laging nakasubaybayan kasi siya nga ang mataas. Now,
sinubaybayan ko to, pumunta ako sa Hepe. Tinanong ko, ano Happy ang ng nangyari? ano yan? Ha? Happy ng? Chief of Police ng, siyempre kung saang bayan sila nakahuli ng droga. Oh. Malaki to, bilyon. Now, nang tinanong ko yung Chief of Police, ano na ang nangyari doon sa nakita ko, nandyan ako nang dinala ni Bato, kasama si Albayalde, nakakulong yung tao dahil hindi nila, pinabayaan mo na nilang ikulong, tapos pagdating doon ay ano ang kasong isinampa? Wala. Hindi nagsalita. Now, nakita ko, Kuya Percy, ganito. Kaya maliit na ang napunta sa kanya pagdating sa ganong pagkakataon. Kasi tawag-tawag lang yan eh. Siyempre, si Albayalde at yung Hepe, yung piskalya, nawawala ang kaso kasi kaya nilang tabunan. So, sindikato yan, magkakakutsaba yan, Kuya Percy, hanggang sa judges. Napaiikot nila ang judge. Pagdating na pag umakyat, kasi itong mga piskalya, Kuya Percy, ganito yan eh. Ang piskalya, kapag nagsampa ka dyan, hindi ka nagbigay, iaakyat nila yan. Kung sino magbigay, ibababa nila pag nagbigay ang accused. Now, kapag ikaw naman ang nagsampa, nagbigay ka, iaakyat nila yan. Hindi, ang hindi pa ho kasi lumalabas dito, ito Okay. Bagamat meron na silang sinasabi ngayon, yung oras ng pagkakahuli, hindi ba? Nagkaroon ng mga report hindi ba? Yes. Nandun lang may presence ng barangay, di ba, doon sa lugar. Yes. Ang lumalabas dito, nambobola pinalitaw nila na nakialam yung gwardiya ron, kaya sila lumipat ng ibang lugar, doon sila nag-inventaryo. Hindi ho ba? Yes. Ngayon, may kinasuhan sila doon ng ibang tao eh. Ano ba ang nangyari doon sa kaso ng taong yon? Hindi maliwanag yan sa pinag-uusapan ngayon sa Senado. Asan yung tao na yun na kinasuhan nila? At ano ang estado ng kaso nun? Yung ba'y nakakulong na? Kaninong piskal dumaan yun? Kaninong judge ang humatol kung sakasakali? Diyan ako niligaw nila na hindi ko na napalo. Kasi merong ano yan merong batas sa paghuli sa droga. Kailangan may presence ng barangay, ng media, at saka ng prosecutor. O kaya ng kahit sino man na kinatawan galing sa Department of Justice. Ang pinakamalapit doon, piskal, di ba? Yes. Batas yun. Ngayon, pagka yun, hindi ho wala doon ang isa. Wala na yung kaso Oh, yes. Hindi ba? Tama. Paano nila ngayong napalitaw? Kung halimbawa, yung kaso, dinimanda yung tao na pinagbintangan nila, di ba? Kasi pinagbintangan nila yung ibang tao Yung tunay na may kagagawan, pinatakas nila yun Correct. Nagbayad ng 50 million. Yes, 50 million ang mga lagay, ang mga ano ngayon, ang pinag-uusapan ngayon, di na maliliit 50 million na Oo. Ngayon, ang tanong ko ngayon, hindi pinag-uusapan ito sa hearing Dapat ipatawag nila yung piskal. O pati yung judge, kung kinakailangan patawag nila. Ilabas muna nila. Ano ba estado ng kaso laban doon sa pinagbintangan ninyo? Halimbawa, kung naisampa yun, nahatulan na yun, paano naisampa ng piskal ito sa husgado? Kompleto ba sila doon sa sinasabing yung batas sa gagawin nilang paghuli? Nung sumampa sa husgado, ano naging hatol ng husgado? Hindi mo ba? Dapat lumabas yan sa hearing. But sometimes, Kuya Percy, ganito, pagka ang pera, gusto nilang solohin yan, hindi na nila pararatingin yan sa piskalya sometimes. Kasi kakata ang piskalya dyan Kaya nga malalaman ho natin kung naglagayan o hindi. Oo. Doon, kaya interesado ko, ngayon sa Senate investigation, dapat ilabas nila yan. Ano ang nangyari doon sa pinagbintangan? Kuya Percy. Doon ngayon magkakaalaman yan kung
kung kasabwat ang piskal, halimbawa, kung nakasuhan yan, kung ano naging hatol ng judge, malalaman natin eh. Di ba? Unang-una dapat sa piskalya pa lang ang isang kaso pagka hindi tama ang pagkakasampa, Walang elemento or ano, dapat dismiss kagad. dismiss na yan eh. Katulad sa libel. Sa libel, may 4 na elemento yan para maging, para Yes, ka, may elemento yan. Pag Oo. wala, sometimes kahit isa wala, inaakyat pa eh. kahit na anong kaso, hindi ho ba? May elemento yan, pati yung sa procedure ng ginagawa nilang bypass hindi ho ba? Oh. Yan ang dapat mawala. Kung ganyan ang piskalya, nakita ko ganyan sila, walang elemento, hindi nila dinidismiss. What for? Anong trabaho ng piskalya para lamang mangharap? Yan ba ang at gusto mong halimbawa harasin ng isang tao, pupunta ka sa piskalya kahit walang elemento, iaakyat kung ikaw ay isang mahirap lamang? Hindi, yun nga ang Kaya- dapat na makita dyan dahil kasama ngayon sa mga investigasyon na yan lagi ang Department of Justice, hindi ho ba? Oo, Oh. Kuya. Dapat alam nila yan yung determination of probable cause na sinasabi. Oo. Masyadong ngayon, inaabuso yan ng mga piskal. Correct. Diyan nag-uumpisa ang gulo sa piskalya, Kuya Percy. Kaya ang tao, nakikita ko, kung ang piskalya ay matino, ay hindi magkakaroon ng sangkatutak na kasong hinahawakan ang justice. Alam nyo, Ay, hindi pa naman lahat korap Meron pa ring mga piskal. Marami pa rin akong alam na mga piskal na that's very matitino. good. Na-mention mo yan, Kuya Percy. Nito Oo. lang last week, nagpunta ako, nag-observe ako sa mga hearing, Kuya Percy. Nakita ko na may mga judge ngayon, na ang mga bagong judge ngayon, mahusay na kung merong abogado na pinipilit nila ang matanda kasi ito, ang mga old lawyers ay pinipilit nila yung mga pinag-aralan nila noon na tinatakpan nitong nitong nakaraan ng new generation. Now, mapilit yung abogado. Itong judge, nakita ko, pinakinggang mabuti yung hanggang sa naintindihan ng judge. Pero ito merong isang depekto dyan sa pagsasampa ng kaso sa husgado ng mga piskal. Ito yung dapat na atupagin ng Korte Suprema Tama ba yun na hindi muna binabasa ng judge yung mga isinasampang information sa kanila? Ng judge. Ng piskal. Yung piskal, sa nagsampa lower court. ng information, di ba? Yes. Yun ang magiging basihan sa Yes, sa pag-issue ng warrant of arrest Investigahan muna. Ang importante dito, investigasyong mabuti sa piskalya kung may elemento. Hindi nga ho Ang nangyayari, may mga corrupt na piskal. Yun nga. Hindi probable cause, determination of probable cause doon sila Determination of probable cause. Yes. Di ba? Kasi Kuya Percy, dyan sila nagkakapera Ngayon, eto nga may depekto tayo sa husgado. Bakit? Kasi, halimbawa, defective yung sinampa naman ng piskal. Bakit tatanggapin ng husgado? Yun na nga. That's good statement. Bakit? Kaya sila tanggap ng tanggap. Ibalik. Tinanong ko yung mga kaibigan ko, bakit gano'n kako? Oo. Pag tinignan ng judge ang isang information, di ba, na ipinail sa kanila ng piskal, hindi ba nila madedetect? Correct. Kapag binasa nila na defective yung Oo. ha? Maghihirap Wala ka. yung elemento nung krimen. Yes, purwisyo purwisyo pa yan. Kung nasa higher court, tatagal na. Tapos mag-i-issue sila ng warrant of arrest. Correct. Magta-trial ka. Yes, para Dito sa isang depektibong complaint, di ba, na kaso, iwawarant mo yung tao? iwawarant mo, magpipiansa yung tao. Correct. Hindi ba? You got it, Kuya Percy. Yan ang problema ngayon ng Korte Suprema. Oo. Diyan sila dapat pumasok kung talagang sila ay merong natitira pang pagmamahal sa bansa natin Correct. para ayusin nila ang judiciary. Sana makarating. Wala silang reformang ginagawa Oo. Hindi ba? Tinanong ko yan sabi ko, bakit ganon? Hindi, alamaan niya ng judge na mahina yung kaso. Bakit niya lilitisin yung tao, mahina kaso? Lilitisin. Kasi ayaw daw ng judge, baka ayaw daw ng judge na mapahiya yung piskal.
Kasi malalaman ng judge na nagkapera eh. Yung fiscal eh. Nag-iisip tuloy ako, baka may kahati din ang judge. Ayaw daw ipahiya lang siguro ng judge. Baka nagkakapera din. Yun Eh ang- masama yun, di ba? Oo. Inuusig mo yung isang tao, lilitisin mo sa isang kasalanan na alam mo from the very start, walang kasalanan yung tao. Mali ang pagkakasampa ng kaso. At gusto lang Eh, pahiyain, Kuya Percy. At saka kwan eto di ba sa paghatol ang dapat na paghatol beyond reasonable doubt, hindi ba? Yes. ang pagpapa- criminal case yan, kailangan masugid na... Ang pagpapataw ng hatol sa nagkasala, kinakailangan yes, reasonable doubt. wala ni katiting na pag-aalinlangan Correct. na nagkasala siya. Eh sa umpisa pa lang, alam mong May doubt na. ba't mo nilitis? Correct. Dapat kayo litisin di ba? Correct. Yung mga ganyan Oo. ang sinasabi natin. Nara. Walang ginagawa ang Supreme Court para ituwid yung batas. Ituwid ang rule of law. Hindi ho ba? Correct, Kuya Percy. Oh. Naawa ako dun sa mga tao na hindi nila alam eh. Kailangan paliwanagan natin sila na kung Mabuti na lang, merong mga ilang piskal pa, no? Na matitino. Paano kung lahat na yan? Hindi ba? Nag-aabuso dun sa kanilang determination of probable cause. Nagiging, akala mo, may kapangyarihan na sila na abusuhin ang karapatan ng mga tao. Hindi ba pag-abuso yun sa karapatan ng tao? yes, Kuya Percy. Oh. Napakahirap ng ganitong batas natin ay sana matuto ang mga tao na pagka ganyang walang elemento lumaban sila talaga kasi yung mga abogado kung talagang alam nila na tama siyempre pinabayaran sila itong mahihirap na walang abogado na hindi naman sila kailangan ipaglaban ng todo dahil wala naman silang bayad, di ba? O kaya kawawa. Ang dapat, alam nyo kung ang Korte Suprema maging mahigpit. Kapag ka ang judge tumanggap ng kaso, tinanggap niya ang information. Correct. Pagkatapos yung palang kinakasuhan nila ay wala yung kulang Walang ang elemento. element, di ba? Kulang ang element. Kulang lang, pwede nang dismiss na yan Hindi. Dapat, pagka yun ay tinanggap ng husgado, dapat yung hukom matanggal sa serbisyo. Correct. Yan ang dapat nating ipaglaban, Kuya Per, para matapos. Yan ang rule of law Yan ang rule of law. Yes. Di ba? Paano ba magagawa iyan, Kuya Per? Dapat kalampagin ng Korte Suprema kasi sila ang nasa ilalim nila ang mga husgado natin. Oh. But dito pa lamang kay DOJ dapat ganyan ang gawin niya dito sa mga piskal naman din. Bakit nila may kailangan linisin din niya ang piskal niya. Dapat ang mga inaakusahan bigyan nila ng pagkakataon na makapagdulog ng kaso sa Department of Justice kapag ang piskal nagkaso sa kanila na hindi tama yung kaso. Halimbawa, kulang sa element ng crime na ikinakaso sa kanya. Abay, dapat aksyonan nila. May solusyon ako dyan, Kuya Percy. Dapat pwedeng dumulog sa kanila. Alright. Yan ang pinag-usapan natin, Kuya Percy, na... Para hindi naaaksaya ang pera ng taong bayan. Di ba, Kuya Percy, yan ang isinuggest mo noon na pag-upo pa lang nitong si Guevara, Tama. magkaroon ng table dyan, Oo. para yung mga taong walang elemento, nakikita niya galing sa piskal, under niya yung piskal, pupunta doon, ipakita walang elemento, bakit nila inakyat. Yun ay dapat bigyan na ng punishment ni Guevara yan. Yan ang solusyon dyan, Kuya Percy, sa nakikita ko. Dapat pati yung judiciary, ganyan din. Ganon. Ang Supreme Court. Kapag ka ang judge tumanggap ng kaso, sa umpisa pa lang may doubt na. Dapat bigyan din nila ng pagkakataon makatakbo sa kanila yung akusado. Teka muna, ba't ako pinawawarant ako nitong judge
Wala naman yung basihan yung kaso nila eh. Correct. Ba't niya tinanggap? Ba't niya ako pa wawaran to arrest? Yes. Di pag-aralan ng Korte Suprema, tignan, meron silang magbe-verify, di ba? Kung kulang talaga. Marami yan, Kuya Kasi inaaksayan nyo pera ng taong bayan eh. Oo, marami yan. Kung yan lahat ng mga ginawa ng mga nakaraan ay magpupuntahan sa DOJ at ipakikita ang warrant nila, ay baka matanggal lahat ang mga piskalya. Pati judge, di ba? Pati judge, kasi tinatanggap nila. Okay. Okay, salamat Kuya Percy. Sige po. Bago po tayo magpatuloy mga kaibigan, batiin ko lang Ami kaarawan ngayon, birthday po ngayon ni Ginoong ni Mr. Guillermo, hindi ko alam ang first name eh. Nakita ko lang kanina sa FB, siya po ang husband ni Mirna Guillermo at buting ama ni ni Roxanne Rankin, ha? Happy birthday yo kay kay Mr. Guillermo ng asan ba si Mr. Guillermo? Nasa Chicago ba? Mga kaibigan, binabati natin. Ganon din si Angela Macalina, birthday din po ngayon. At dahil birthday po nila, ay narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Mabuti yun na lang at nabanggit kanina yan yung tungkol doon sa mga depekto sa piskalya at saka sa husgado, mga kaibigan. Alam nyo, napakaraming ipinapasang mga batas. May mga anti-hazing, anti kung ano-ano. Mga kaibigan, kung tutuusin nyo, krimen na yan Dati ng krimen yan May batas na tayo laban sa krimen ng pagpatay. Diba sa hazing, may nag-hazing, may napatay. O di kaso mo ron, di pagpatay. Di ba? Kung di homicide, murder. Yung pananakit sa tao, meron ng kaso yan Di ba? Physical injury, mga ganyan, di ba? May attempted homicide, mga ganyan Attempted murder. May mga kaso na yan Kung tutusin nyo yung hazing, bakit mo pa bibigyan ng ibang pamagat yan? Yun din ang kaso niyan. Hindi ba? Mga kaibigan, pagpatay din, mauuwi yan. Halimbawa lang yan, hindi ba? Mga nilagyan lang ng pamagat Pero actually, doon din pumapatak yan sa kung hindi sa panggugulpe, doon sa pagpatay. Hindi ba? Sa maltreatment, may mga kaso na yan Dati ng batas yan Ngayon, gumawa lang ng special hazing, baliwala naman, na, mga kaibigan, hindi na kailangan. Ito ang walang batas na hindi nila ginagawa. Yung proteksyon ng isang maling paratang. Di ba? Mga kaibigan, wala silang ginagawa dyan. Yung halimbawa, anti-harassment, anti-persecution protection law.
Yan, mga ganyang klase ng batas halimbawa, di ba? Anti-harassment and anti-persecution law o protection law. Yan, gumawa kayo ng batas, yan, maganda yan. Para nang sa ganon, kapag kami nagtangka, kasi ano ba yung ibig sabihin ng, halimbawa, may nag-file ng kaso, ha? Kung 4 ang elemento ng isang krimen, ikinaso nila, 3 lang yung elementong nandun, wala yung isang elemento. Dapat yung considered yun ay harassment and prosecution. Persecution pala, hindi prosecution. Persecution. Mga kaibigan, dapat may batas tayo niyan. Pinilit ng piskal na magsampa ng kaso sa husgado. At ito namang husgado, tinanggap. Nagpalabas ng halimbawa, lalo na kung criminal case, warrant of arrest. Dapat panagutin na sila sa anti-harassment, anti-persecution, protection law. Dapat merong ganyan. Ha? Kapag ka dumating doon sa punto, kinakasuhan ka ng piskal, immediately dapat meron kang remedy, legal remedy. Di ba? Para hindi na umakyat sa husgado, baka, kasi dyan nagsasabuatan eh. Hindi ba sabuatan yun yung magsasampa yung piskal, mahina yung kaso? Tatanggapin ang husgado, magpapalabas ng... Ano tawag mo rin? Lumalabas, conspiracy yung kahit hindi nila intensyon. Halimbawa, walang intensyon ang huwes na makipagsabuatan sa katarantaduhang ginawa ng piskal. Pero mananagot ka. Sabi nga kung may batas, di ba? Kung may batas tayong anti-harassment, anti-persecution protection law. Hindi ba? Yung ganong klase ng batas. Maiiwasan ngayon yan. Kasi, lalo na kung meron tayong batas na ganyan, na mabigat ang parusa. Na pwede nilang ikatanggal sa serbisyo. Dapat tanggal sila. Bakit? Kasi kapag ka ang piskal, nagsampa ng kulang sa elemento yung kaso, removal na yan. Ignorance of the law yan, bugado ka pagkatapos yung husgado, tanggal ka sa serbisyo. Di ba? Tapos tanggalan na kayo ng lisensya bilang mga abogado, mga kaibigan. Di ba? Walang kalaban-laban ng mamamayan Katakot-takot ang harassment Yan harassment, laging nangyayari yan, di ba? Kaya nga, maraming nangongotong Ano tawag mo ron? Di ba harassment yun? Persecution. Mga kaibigan, wala ka namang kasalanan. O kaya wala naman sila sapat na kaso laban sa'yo. Aaksayahin mo yung pera, panahon ng gobyerno. Imbes na yung mga talagang kaso na dapat nilang pagkaabalahan. Di ba? Kaya nagkakaroon ng bara-bara ang mga husgado sa dami ng hawak nilang kaso. Tumatagal ang mga kaso. Bakit? Kasi pati hindi nila dapat, wala na silang, hindi dapat pag-aksayahan ng panahon. Gusto nilang pag-aksayahan ng panahon. Yan ang hindi ko maintindihan. Bakit nila ginagawa yun? Ano mapapala nila ron? Mga kaibigan. Ha? Ayaw ba nila yung totoong kaso? Yung totoong kaso lang ang lilitisin nila? At totoong kaso lang ang isasampa nitong mga piskal? Mga kaibigan? Dapat ganun Kung tutuusin ninyo dapat sa piskal.
bukod sa halimbawa, kulang ang elements, madedetermina nila ng piskal eh. Halimbawa, may nag-file ng complaint sa fiscal's office. Ang ginagawa ng piskal, marami, lalo dito sa Metro Manila, sa Maynila, notorious yan. Mga kaibigan, hindi naman lahat, may mga matitinong piskal dyan. Pero, kasi ang umuupong mga hepe, corrupt, di ba? Kaya ganon. May mga humahawak sila ng mga bata nila dyan sa piskalya. Pag bata nila, alam na gagawin, alam na trabaho. Tulad si Tugono noon, pagka droga, yun, pipit-pitin nila para pagkapirahan. Ngayon, ito, dapat kaya ko sinasabi sa inyo ito, dapat igiit ng taong bayan yung karapatan niya. Yung proteksyon ng mamamayan ang importante rito. Kasi kahit sino pwedeng ngarasin eh. Pwede sila magsabuatan eh, laban sa isang tao eh. Iimbentohan ka ng kaso. Ngayon, kung meron tayong batas na kontra panghaharas, kontra sa maling pagpaparatang, pag-uusig sa isang tao, kung may proteksyon na batas na ganyan ng mamamayan, walang maaapi, walang maaabuso. Dapat sa fiscal's office, kaya kinukwento ko yung panahon na una akong madimanda ng libel ni Miriam Santiago. Mga kaibigan, kaya ko kinukwento yun para alam ninyo ang pagkakaiba ngayon. Lintik ang abuso ngayon sa fiscal's office, sa National Prosecution's Office. Maraming piskal ang salbahe, mga kaibigan. Sa Pasay lang yung mga babaeng piskal dyan, karamihan ng babaeng piskal dyan tulisan mga kaibigan walang kabasi-basihan yung kaso, ipinapail Bakit? Minsan yung complainant, kasabwat nila. Di ba, merong mga piskal na nag-aalaga ng mga tulisan, kinakasabwat nila. Walang gagawin nyo kundi magkaso. Mga kaibigan, bakit? Para mapirahan nila. Sindikato yan. Mga kaibigan. Pero kung meron itong batas na pwede silang managot na ang parusa matanggal sila sa serbisyo forever. At natanggalan na rin sila ng lisensya. Walang karapatan maging abogado yung ganyan Di ba nanunumpa kayo sa katarungan? Batas niya di katarungan yan. Mga kaibigan, susumpaan ninyo yan. Sinusumpaan ninyo yan. Ang haba ng pinag-aralan ninyo. May pa bar exam pa kayo. Tapos, naging piskal, naging judge, babaluktutin mo lang yung katarungan. Hindi pwede yan. Hindi ba? Ganon din sa polis, di ba? Paano? Wala tayo ng mga adequate na batas talaga. Yung mga batas na dapat talagang ipasa. Walang nakapag-iisip. O kung meron man, ayaw nila niyan. Wala silang magagamit sa pangaharas. Para ang mga tao ay kumapit sa kanila. Sila maging pag-asa mo, hindi yung batas. Mababaliwala ang batas. Importante ito. Ito, ngayon ko lang nabanggit ito dahil naisip ko ngayon din, dahil dyan sa nabanggit natin yan. Doon sa investigasyon ng Senado ngayon, wala silang sinasabi ano ang status tungkol doon sa ano naging kapalaran nung tao na inakusahan nila. Ipinalit ulo nila doon sa tunay na nahulihan nila ng droga na nung makapagbayad ng 50 milyon ay pinakawalan nila. Kaya tumagal bago na ipailang kaso Mga kaibigan, naghanap pa sila ng ipapalit na ulo doon sa kriminal na kanilang pinalaya.
Oh, mga kaibigan, ito, importanteng batas ito. Dito, ang cover dito, lahat ng public official. Magmula sa police, barangay, makovered sila nitong anti-harassment and persecution protection law. Mga kaibigan, yan, gawin yung batas. Buti pa kami, walang gastos ang taong bayan sa amin. Pero nakapag-iisip kami. Nagsisikap kaming mag-isip ng kung ano ang makabubuti sa ating bansa. Eh, hindi iniisip ito ng mga mambabatas. Sayang nga binabayad natin dyan. Ang lalaki pa ng pork barrel niyan. Bagay na yun naman talaga ang dahilan kung ba't sila nagsitakbo. Oh, mga kaibigan. Di ba? Eh ngayon, siguro hindi nagawa nila Albayalde tsaka nung Ninja Cups. Yung ginawa nila nakatarantaduhan laban doon sa isang pinagbintangan nila na kinasuhan nila sa droga na wala namang kasalanan. Yung tunay na may kasalanan, pinakawalan nila. Oh, kung may batas na gano'n, hindi nila magagawa na yun. Kung meron tayong ganitong batas, masasakop sila nito. Mga kaibigan, isama mo na dyan yung conspiracy, anti-conspiracy. Maging maliwanag yung batas. Hindi ba? O di titino. Malaki ang tsansa na mapatino, ma-restore ang rule of law sa ating bansa. Kung ang mga batas natin isang batas pa lang mga kaibigan meron nang maidudulot na malaking pagbabago. Yan ang problema natin ngayon, yung pagsira sa rule of law. Sipin nyo, yung sinasabi ko nga, yung kay Miriam, di ba? Ibinabahagi natin yun, hindi para magkwento lang. Ibinabahagi natin yung katulad ngayon, pwede nating ikumpara yun sa sitwasyon ngayon. Yung masyadong pag-abuso sa determination of probable cause na ibinibigay sa mga piskal. Ano yun? Hindi maliwanag yun. Basta gusto nila magkaso, pwede. Ibig sabihin, mga kaibigan, kahit walang basihan. Paano, nung kinasuhan ako ni Miriam, di ba, sabi ko nga nung nag-file ng libel sa akin yan, wala akong natanggap na na subpoena galing sa piskal na sinasabi, mag-submit ako ng, inuobliga ako magsumite ng counter affidavit sa reklamong inihain laban sa akin. Wala akong na-receive na ganun Naka-receive ako ng notice, pinagbibigay alam sa akin na merong ipinail na complaint laban sa akin na dinidismiss nila. Yun ang natanggap ko. Kasi ngayon, halimbawa, may nag-file ng complaint sa'yo. Ang gagawin ng piskal, susumpinahan ka na. Wala kang kalaban-laban. Kahit imbentuhan ka lang ng kaso. Wala kang kalaban-laban. Ang gagawin sa'yo ng piskal, susumpinahan ka na, para magsumiti ka ng iyong counter affidavit. Di ba mga isang malaking kagaguhan yan? Mga kaibigan? Binasa mo ba yung reklamo? Hindi. Ano binasa? Yung nakaipit doon sa reklamo, binasa niya. Kung magkano. Yung nakasingit. Iyan Asan ang proteksyon ng taong bayan sa ganyan? Mga kaibigan, paano yan? Yung determination of probable cause na yan. Hindi niyo ba nakikita ang panganib niyan sa mga taong, lalo na yung
hindi nakakaintindi. Walang kakayahan na ipagtanggol ang sarili niya dahil wala naman sa hinagap niya na gumawa siya ng masama. Pagkatapos aakusahan ka sa piskalya, di ba isang malaking katarantaduhan yan? Walang proteksyon ng mamamayan. Kaya dapat ito ang likhain nilang batas. Anti-harassment, anti-persecution, protection law. Yan. Kung ano-ano pinagpapapasan ninyo, Soji Bill. Leche. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Isa pang nakakatawa kay General Albayalde. Yung pong inendorso niya na magawaran ng award. Yung mga Ninja Cup na pagkatapos ng operation, inirekomenda niya for promotion at saka award. Sipin ninyo. Iba yung sinasabi natin sa mga maraming pagkakataon na dito, ang mga magnanakaw dito, yun ang ginagawang binibigyan ng award. Pinaparangalan. Di ba? Mga masasamang tao, mga ginagawang guest speaker. Pagkatapos iimbitahan, di ba? Guest speaker, guest of honor pa hindi speaker. Pagkatapos bibigyan ng award. Ginagawang awardee, si Erap nga, binigyan Plaridel Award. Hayop na buhay ito, mga kaibigan. Mandarambong, binigyan mo ng award. Di binaboy mo yung award, di ba? Ganun ang ginawa. Isinasabi natin yan sa mga nakaraan, Kung sino yung mga magnanakaw, yun ang mga pinararangala, pinapalakpakan pa yun. Paano? Nagbibigay. Maimbita sila, mabigyan sila ng award. Ito naman, self-serving award. Sipin mo, pati sarili niya, binigyan niya ng award. Para saan yun? Sinabitan nila ng medalya ang mga sarili nila, mga kaibigan, ginawa nilang accomplishment yung malaking krimen na ginawa nila. Sipin ninyo yun. Pinalitaw nilang, yan ang masama ngayon. Ginagawang accomplishment sa PNP, yung kriminal, yung ginagawa nilang krimen, ang tawag nila accomplishment. At may katumbas na medalya. May plaque, mga kaibigan, di ba? May diploma, may trophy pa Anak ng walang iyang ito. Sinasabitan ng honor yung liig. Mga kaibigan. Sipin ninyo, yan ang lumitaw ngayon. Ang laking kahihiyan niya, Bali ba, sila magbibigay ng award sa sarili nila. Sipin mo yun. Abay, nagpakahirap pa kayo. Pumunta na lang sana kayo sa rekto, mga damo kayo. Ang daming gawa ng award doon, pa-imprenta ka. Di ba? Kalahin mo yan. Sa pangalan ng Philippine National Police, award. Pera pa ng
pondo pa ng PNP, pambibili nila ng medalya, di ba? Yung isasabit, tsaka yung plaque, ha? Mga kaibigan. Anong klase yan? Ha? Wala nang kahihiyan, ano ho? Mga kaibigan, ano? Lintik. Tapos promotion. Mabuti hindi sila, ano, eto, bakit hindi tinatanong sa Senado, kayo ba kumuha ng reward? Hindi award, yung reward, may pabuya. Kasi nakahuli kayo eh. Meron bang reward ngayon sa PNP, mga ganyan? Droga? Baka hindi lang natin alam. Baka kumubra pa sila ng reward. Oh, mantakin ninyo. Tas paano ka makapaninindigan, General Albayalde, na wala kang kasalanan diyan? At pinalalabas mo, ikaw pa ngayon ang biktima. Hindi ba? Nagpapaawa ka pa. Eh, maawa ka sa pamilya mo. Eh, hindi mo mahal ang pamilya mo dahil alam mong konsekwensya. At ako naniniwala, ang daming lalabas na yan. Sabi ko nga, pinagpaon ako na yan, di ba? Ang masama niyan kako, baka isang araw magulat ka pag hindi ka pa nag-resign. Nung umpisa pa lang, di ba? Ano sabi natin? Baka magano yan. Mag-aklas yung mga yan. Laban sa'yo, i-denounce ka. At hilingin ang pagbibitiw mo sa pwesto. Eh parang doon papunta eh. Di ba? Kasi palabas na ng palabas yung isa-isa na naglalabasaw. Mga wala namang ano ito eh. Ano yung intention dyan? Gusto nilang i-preserve ang institusyon. Gusto nilang isalba ang institusyon ng kapulisan. Mga kaibigan, ayaw nila mababoy na. Tama na. Sobra na. Katulad nito, ito hawak ko ngayon yung dismissal ng libel case na inihain laban sa akin ng dalawang nagpapakilalang mga dating daan ang dating daan members daw sila. Hindi ko naman sila kilala. Kasi daw, napapahiya sila, tinatawag ko mga bobo yung ADD. Mga bobo, sabi ko, gago, di ba? Mga siraulo. Oh, mga kaibigan. At saka, sinasabi ko raw na si Eli Soriano na leader nila, yung wanted dito, convicted, fugitive. Talagang mga bobo nga. Mga kaibigan. Bakit? Ay sabi ng piskal wala naman kayong basihan eh. Para i-demanda ninyo yan eh. Ang sabi ng piskal, hindi naman kayo tinukoy ah. Hindi ko nga kilala yung mga yun. Sino ba yun? Alam ko yun, inutusan yun eh. Ginamit lang yun, pinapirma. Pero nasa likod nito si Bonjing. Tsaka yun si walang hiya, walang hiya ang rapist, baklang rapist na si Eli Soriano. Siya pinangalanan ko eh. Oh, convicted. Talaga naman convicted yan eh. Fugitive. Ano ba yung fugitive? Di ba pugante? Pugante nga yan. Wanted dito yan eh. Kaya nga pumuga yan dahil may kaso rito na may warrant of arrest siya sa kasong rape. 2 counts of rape. Wanted si Eli Soriano. Hindi ba totoo yun? Totoo lahat yun. Ngayon, ang pwede lang magdemanda sa akin, sabi ng piskal, hindi kayo pinangalanan, wala yung isang elemento.
yung importanteng elemento para magkaroon ng libel. Ano yun? Identification. Hindi naman kayo pinangalanan, kayo nagdidemanda. Ibig sabihin, no, wala kayong personality. Oh, pero kita mo pinasagot pa rin ako ng piskal. 2 beses ako, nag-file ako ng counter affidavit at saka ng reply. Mga kaibigan. Kasi sila, nag-rejoinder pa sila eh. Oh, doon sa kanilang complaint eh. Mga kaibigan. Oh, isipin nyo, doon pa sa Bira Catanduanes, mabuti, matino yung piskal eh. Di ba? Nakita niya, hindi niya pwedeng isampa eh. Kasi 4 ang elements ng libel eh. Bawat krimen, may elements yan. Sa libel, 4 eh. Isa doon yung identification. Mga kaibigan, sino kayong Herodes kayo? Ba't kayo magpapailang kaso? Ha? Kilala ko ba kayo? Oh, mga kaibigan. At saka, ito sinasabi natin ito para matutunan din kasi maraming bumabanat dyan kay Soriano. Sa totoo lang si Soriano, kahit ano sabihin mo dyan, pwede mo sabihin yan. Ano gusto mo sabihin labang kay Soriano? Sabihin mo na lahat. Ha? Sabihin mo na lahat. Oh. Walang pwede magdemanda sa iyo kundi siya lang. Kung makakauwi siya. 'Di ba? Gusto ko nga umuwi. Mga kaibigan ayaw magpauwi sa kanya, yung pamangkin niya yata Oh. Ang ayaw daw magpauwi sa kanya, yung bonjing. Sino ba yung bonjing? Ha? Bakit? Sarap buhay dito nung araw daw gusto nang umuwi niyan, umiiyak daw yan naglulupas yan pag umiiyak si Soriano, bading na bading mga kaibigan ang ginawa, pinadala din yung inaasawa niya rito, yung si Yuli. Pinadala rin sa Brazil, kasama pa yung mga magulang. Para may kaiskrimahan siya ron. Diba? Para may nasosodomay siya. Hindi na ulit nagbalak na umuwi. Nagpilit na umuwi. Mga kaibigan. Yun ang gusto raw ng bonjing. Kasi habang wala si Soriano, nalilimas niya yung kwarta na hinuhutot sa mga miyembro. For all you know, itong kasong kinaso nila sa akin na binasura ng piskal, kumita pa sila dyan Yung mga yan, bukas, paririnig ko sa inyo kung bakit itong mga to walang karapatan magreklamo ito Paririnig ko sa inyo mga salita ni Soriano laban sa piskal at saka sa husgado kung paano siya nagsusuhol sa mga piskal at saka sa mga husgado. Mga kaibigan, paririnig ko sa inyo yan bukas. Pero ngayon magbabasa-basa muna tayo ng mga reaksyon at mga pagbati ho dito. Mga kaibigan, batiin natin ang ating mga katropa, si Arlene Tañedo Varias sa Amsterdam, tsaka yung kanyang husband si Ramon Varias. Si Yula Sotelo, katropa natin, isang musician po yan. Si Vanessa Rivera. Si Elmer Ecleo, ng Santa Lucia, Pasig. Sabi niya, award para matabunan na sila Ninja Cups. Hindi. Ang katumba sa akin nun yung award. Ginawa nilang accomplishment. Kasi yung binibigyan ng award, yung may accomplishment. Di ba? Pinalabas nila yung ginawa nilang krimen, accomplishment. Sipin mo yan.
Oh. Sabi ni Vanessa Rivera, wala na dignity, hinubad na lahat. Siguro, patungkol ito kay General Oscar Albayalde. Sabi naman ni Hector Ponasier, gawad bato ang tawag dun. Tama. Agaw bato, gawad bato. Gawad bato? Hindi, tanong eh. Gawad bato? Ha? Ba ito? Di ba? Short po yung for ba ito. Di ba? Boyet Potenciano, kapalan lang ng pagmumuka, sabi niya. Tapos yung mga nakasabit na mga medalya kay Manong Oka, puro mga tanso na. Hindi naman yung material nung medalya, importante ron, Arlene eh. Iyon pong katotohanan sa medalya. Yun ang importante ron, di ba? Yung worth nung medalyang yun eh, yung quality nung ano ba tawag mo ron? Kung ano gawa sa tanso, kahit patansyan lang yun eh. Pero kung totoo yun, di ba? Mga kaibigan, na talagang may accomplishment. Hindi eh. Krimen yung ginawa nila eh. Di ba? Sana kung hindi nila, kung binalik nila lahat yung shabu, hindi nila kinuha yung pera o kaya kinumpiska nila, itinan over nila lahat, dineklara nila lahat, tapos sinuli nila talaga yung drug lord, di ba? Iyon, accomplishment. Hindi, gumawa sila ng krimen. Baka akala ninyo simple agaw bato yun. Krimen katakot-takot ang ginawa nila ron, mga kaibigan. Si Jun D. Valencia, nakatropa natin. Sino kaya? Katropa na rin natin ito. Si Carolina Luge, na taga-Italy. Lakas pa ng loob magsalita si Manong Oka kay General Lacadim. Bakit daw ngayon lang sinabi, bakit daw hindi pa nag-imbestiga noon pa? Hindi, tanong ng ano yun. Ang tanong nga natin eh, di ba sabi niya, sabi natin dito eh, yung tinanong ni General Lacson sa kanila, ni Senator Lacson. Pero sinabi natin nung nakaraan pa, Huwebes or Biyernes. Kung ako yan, isa lang tatanong ko kay Albayalde, naniniwala ka ba na yan walang kasalanan noon? Di ba? Hindi dapat ma-dismiss? Tanong mo yun. Tinanong ni Lacson nung nakaraang hearing. Pati doon sa abogada, tinanong niya rin yun. Ngayon, ang tanong na lang ngayon, dahil may investigasyon ngayon, ang sabi ni Senator Lacson, ngayon, narinig nyo ngayon lahat dito, nagsalita, laban dyan. Sa tungkol sa nangyaring yun. Ano rekomendasyon mo? Ano gagawin mo rekomendasyon? Dismissal o demotion? Dismissal, sabi nung abogado. Si Albayalde, kunyari pa, dismissal daw. Kung talagang dismissal, dapat noon ginawa mo yun. Di ba? Ba't mo ginawang accomplishment? Nagbigay ka pa ng award. Di ba? Hindi tanong yung winightwash nga eh. Di ba? Na-whitewash nga yung kaso eh. Nilakad mo nga eh. Ito si Greg Belus Jr. Nanonood, si Gilbert Silvestre. Napagandang mungkahi mo. Yung post mo yesterday. Oo. Ano nyo nga rito kasi hindi ko malipat itong aking pinanonood eh. Gusto ko nga sanang basahin yun eh. Ano yung quotation yun eh. Si Joe De Lemos, nanonood din po. Si Joel De La Cruz, walang delikadesa yung ibang taong gobyerno.
pati PNP, Ka-Percy. Makikita nyo ngayon, yung matinong PNP, pag nangyari yung ayaw natin sanang mangyari, binabala natin yan kay General Oscar Albayalde. Alam nyo sa mangyayari ngayon? Malaking ano yan, ha? Malaking problema ang pwedeng likhain. At saka yung setback niyan. Yung mga, yung mga hindi makabubuti kay General Albayalde, ang ibubunga lahat eh. Halimbawa, yung ang binababala natin nung una pa, sabi natin, kung di ka magre-resign, antayin mo pa ba na may mga lumabas yung mga PNP? Magpapahayag sila ng nagkakaisa, humihili para hilingin ng pagbaba mo sa pwesto o kaya pagpapatalsik sa sa pwesto, gagawa sila ng aksyon, yung pwedeng manifesto, ganon. Diyan naman sa Senado, lumalabas eh. Kahit walang atraso. Sana kung may atraso, yun ang dapat isinabi ni Albayalde. May ano yan eh, may lihim na hinanakit sa akin yan eh. Kasi nung araw, ganito, ganon. Hindi ko pinagbigyan. Ayan, magkakaroon ng doubt ang tao. Pero tatanong mo lang, ba't ngayon nyo lang sinabi yan? Naku, maraming dahilan kung bakit ngayon lang sinabi yan. Di ba? Baka noon pa sinabi na yan. Wala lang nakinig. Sino makapagsasabi? Si Ariel Kabawatan, nasa Singapore, nanonood sa atin. Si Erwin Gutierrez. Si Joel, nabanggit na natin, De La Cruz. Si Eden Cruz Payumo. Richard Ramos. Wala nang delikadesa si Albayalde dahil nasisira na ang imahe ng PNP. Hindi lang yan, pati PMA. Paano kung halimbawa pati mga PMA alumni? Marami yan, ha? Yung mga flag officers and chief of staff, meron yan. Association. Mga kaibigan. Paano yan kung mag-denounce lahat yan? Di yan laking kahihiyan mo niyan. Bakit mo bibigyan ng pagkakataong mangyari yun? Di ba? Sino maapektuhan? Ikaw lang ba? Hindi, apektado na ang lahat. Pati si Presidente Duterte, maapektuhan. Di ba? Ano ang mangyayari nun? Mga kaibigan, hihina ang tiwala ng lahat sa institusyon. Paano? Wala akong nakikita ibubuo mabuti yan eh. Yung para sa pati sa kay General Albayalde, walang ikabubuti sa iyo yan. Akala mo lang yun. Si Jeremy Abe, sa dami mo namang itatanong, bakit gusto mong interesado ka naman dyan sa tanong mo? Palagay ko may motibo ito. Bantayan mo nga yung Ana, yung pangalan yun, Jeremy Abe. Check mo nga yung profile niya. Si Xavier James. Palagay ko konting piga pa kay Baloloyo, ituturo niyan si Albayalde na nakinabang dyan. Yung sinabi ni nung general na isa, retired. Di ba? Na sinabi natin kanina konti lang naman ang napunta sa akin dyan eh. Yun. Noong 2013-14, malakas ang kapit niya, sangkot din siya sa wedding sa Pampanga. Di ba? Kaya sa pinaimbestigahan ni Purisima nun, ibig sabihin, hindi nakarating,
Hindi naman tikaan si Purisima. Nagpa-imbestiga, di ba? Nabukulan eh. Binambo nila sa ulo eh. Oh, mga kaibigan. Sabi ni Carolina Luge, tadhana ang nagtulak sa nangyari. Ngayon kay Albayalde, hindi niya inakala. Makalkal pa nangyari noong 13. Tama ka. Ang sabi nga, ang tadhana ay laging merong lihim na paraan ng paghihiganti. Ayan. Si Leonilo Baculanlan, nanonood po. Si Levi Panahon, Vincent Dennis Rumbawa, Willie de la Cruz, Silvio Lugarte, si Vicente Prasdilla, si Nap, sino kaya Nap yun? Si Len Mijares, si Hector Ponasier po ng Austin, Texas, si Fernando Tabora Cuartina from Cebu City, proud Manileño. Yan. Si Jojo Brian Aspiras. Hindi accomplishment, kundi accomplices. Ha? Oo, tama. Si Buenos Dias, Joel Diaz. Si Oscar de Jesus ng California. Si RJ Rivera, Luz Bimin Romana. Binabati natin ang kanyang hipag din na si Susan MC Nada Macaraig. Nanonood daw po sila sa atin. Si Andres Bonifacio ng Michigan, nakatropa natin. Si Bakya Onsa. Lahat ng nagretirong galing gobyerno ay mayayaman na, limpak na sa lapi. Marami sila. Yan. Si Ray Mendoza. Alam mo, yung mga hindi yumaman sa nakaraan, ayaw nilang kunin yun. Paano walang record na makapag-deliver eh. Si Ray Mendoza, sabi niya, magandang gabi, nakikinig kami ng misis ko dito sa Baltimore, Maryland, USA. Salamat po. Si DC Encarnacion. Pati tuloy si Presidente bumaba rating sa SWS dahil maray sa ginawa nila. Ayun. Pwede. Si Rosita DC, katropa natin, ay nanonood. Si kaibigang Rudy Santos sa California, madami pang dapat linisin sa Pilipinas para umunlad, maging matapat para sa pag-unlad ng bayan. Alam niyo, dapat nakatutok tayo lahat sa rule of law, yung kawastuhan ng batas. Lahat. Yun ang dapat na umiiral. Di ba? Dapat tutukan niyo yun. Hindi nila magagawa lahat yung mga pinagagawa nila kung alam natin ang kawastuhan ng batas. Huwag mong bibigyan ng katwiran ang mali. Pag binigyan mo ng katwiran ng mali, masisira ang rule of law. Kaya hindi mo dapat tanggapin ang mali. Dahil ang mali, habang panahon, mali. Ang tama, habang panahon, tama. Hindi mo pwedeng baguhin ang katotohanan. Natatawa si hindi ako kandidato si Goldie Badomo Prisci ng Germany, Edwin Javier, Brenda Espeleta, Korean pala ang pinakawalan. Kaya ang tanong, magkano Korean? Ayan. Si Orlando Serrano. Ganado kong magtrabaho habang nakikinig sa iyo, Mang Percy. Ganun ba? Saan ka ba nagtatrabaho? Si Ricky Valero
Dapat ka Percy, kulong, tanggalin sila serbisyo. Lintik ang bigat ng krimen na ginawa nila para sa akin, patong-patong. Ha? Si Pea Pea Edgardo Lim, ang Sammy King na Miss dancing trabaho but will catch up na lang sa'yo sa YouTube. Sige. Si Rogel Angie Matanggia ng Vancouver, Canada. Si Eric Hermosilla. Matagal na raw sumusubaybay sa hearing na yan, pero duda na walang mangyayari. Huwag kayong hindi dapat nakasalalay doon ang ating reaksyon. Dapat meron tayong gawing paninindigan. Hindi ko mo itigil nila yan, magicin nila yung investigasyon, itigil na rin tayo. Igiit natin. Magsalita kayo kahit sa social media, kondinahin nyo. Si Napoleon Salido Antifona, watching from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Si Carol Ko. Si Jing Arsenero Taiko ng Alhambra, California. Si Justin Flores Enriquez ng Hawaii. Si Rosemary Victoria Court na kasama natin sa jamming at katropa natin. Luz Bimin Romana. Binabati natin ha. Si Arnel Mercado, wrong is wrong, right is right. Belia Salidor Privado, Rehencia. June Bonifacio. Naku, lang tayo na. Si Jerry Grad. John Panopio ng Australia. Pero wala na po tayong oras. Bayan ko ay isa ang dami. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi panagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Bayan ko. Mga kaibigan, wala naman po tayong oras, kaya dyan po tayo pansamantalang muling magpapaalam. Salamat po sa lahat ng mga sumubaybay ng ating palatuntunan dito po sa makasaysayang himpilan ng DCRJ 810 ng Radyo Bandido. Sa mga nanood sa kanila pong mga telebisyon sa pamamagitan po ng Channel 224 Sky Cable, sa TV Plus boxes, digital boxes, at Digital Ready TV. Sa mga sumubaybay sa ating pong live streaming sa FB. Sa pangalan po ni Ana, ang ating technical director, ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Daniel Reson!